Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Capricorn, this reading is for you. Tingnan natin na iyong last week ng February 2026. Maraming salamat muna sa among subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso na iyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa na. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yun negative warning yun, para magkaroon din kayo na idea kung ano mga bagay o sitwasyon na need to aware, chance of decision, o makatulong sa inyo, at mga bagay o sitwasyon na pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, gusto mo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Tingnan mo natin, Capricorn. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na bagong pupukusan o may mga pagpaplano ako na nakikita sa iyo dito na naiisip mo, no? O may mga pursuing situation ako na nakikita sa iyo na ikaka-excite mo or nandun yung plano talaga. Dalawa ba anak mo? Isa, dalawa, iba dito, no? Yun ang nakita ko, nandun din yung pagdi-daydream o pagpapantasizing ng mga bagay o sitwasyon in some aspect of your life. Pwedeng nandun yung point na manifestation and desire ng mga bagay o sitwasyon na gusto mo talagang ma-achieve o gusto mong tapusin, gawin, or ma-fulfill. Nandun sa point na yun, no? And nandun naman din yung discipline mo when it comes sa sarili mo. Sa nakita ko, nagkakaroon ka naman discipline. Yun nga lang, may mga pinag-iisipan ka talaga. Or may mga nakapagbibigay sa'yo ng worrying, pag-iisip, stress, anxiety, depression. Kuhanin mo lang yung isa doon, huwag mo na kuhanin lahat. Yan. Or nandun yung point na pag-iisip o pag-worrying. Sa iba kasi worrying yun eh. Or nandun yung successful achievement sa nakikita ko sa iyo dito. Yan. Magkakaroon ng mga getting together, sa nakita ko dito, magkakaroon ng mga getting together, may mga fun, happiness, enjoyment. Sa iba dito, celebration, getting together ng close relationship man yan, family unity, reunion man yan, or mga, kasi maraming tao, hindi ko alam why, ba't ang daming tao ako nakikita, baari magkakaroon ng mga collaboration, may mga gathering, pwedeng ganun, o kaya may mga, pupuntahan kayo talaga na something celebration, malaki man o maliit yan, na doon din yung achievement of goal na nakita ko. And also, you will enjoy the fruit of your labor. May mga bagay ka raw na sisiyasatin. Yan, may mga pagsisiyasat, may mga paghahanap ng katotohanan, may mga bagay na magkakaroon ng urong-sulong, o kaya is pag-iisip talaga. Dapat ba, ganito ba, ganun ba, ganun ba. It's more on thinking kasi yung nakikita ko sa iyo dito. Nandun din yung point na magkakaroon ka ng communication or connection sa dalawang bata, isang babae. Or kung babae ka, pwedeng sa lalaki. Kung lalaki ka, pwedeng sa isang babae o dalawang bata, mas bata sa iyo. And then also, ang nakikita ko rin dito is may mga opportunities na darating sa iyo. Maybe this is an idea sa iba sa inyo or may mga exciting opportunities. Ang dami nun na parating sa iyo. Within the 3 to 4 days, weeks, or months, yan may mga surprising parties, events, or handin yung situation of achievement, no? Sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. Pero ang dami niyang tao kasi. May mga travel ba kayo? Or maybe you're thinking about traveling, malayo man o malapit yan, o may mga pag-uusapan. There's a victory and success happen into your life, ang sinasabi dito. So, iba dito is may mga project, magkakaroon ng mga clarity, or may tao na may sasabihin siya sa'yo, pwedeng na doon sa point na magkakaroon ng mga clarity situation o ika-clarity situation. Yung anak ko nakipagsabayan sa akin. Hindi ko maintindihan bakit siya nakipagsabayan. Daldal. 1,
9, 11, 19, 18. Abang galing nga, sunod-sunod ah. Pero kang Cancer, Capricorn, Virgo, Leo, and Gemini. Okay, maganda siya. Okay, may mga bagay ka daw na iisipin na ikasisiya mo. May mga, maybe this a desire, ako na nakita sa'yo, no, kung maganahan din yung point na, na nakukumit ka doon sa sitwasyon na yon, no, na handun yung, alam mo yung sitwasyon na yun na nakapagbibigay sa'yo ng lakas ng loob o nakakapagpapasigla sa'yo, no, yung bagay na yon. So, iba naman sa inyo is, magkakaroon daw ng mga complicated situation into your life. Pwedeng nahandun yung point na pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa relasyon mo, pwedeng sa sarili mo, or sa mga tao na nakakausap mo, pwedeng sa boss mo, kung saan man, ano, yan. May mga complicated situation ako na nakikita dito. And then also, is makaka-receive ka daw ng, iba dito kasi is blessing, no? Makaka-receive ka daw ng gift, love, or pagtulong. Or ikaw ang bibigyan ng gift, love, or pagtulong. May mga joy, happiness, situation. May nakikita rin ako na pambobola. Hindi ko alam kung may bubulahin ka ba, pupurihin ka ba, o ikaw ang gagawa noon sa kanya, mga ganon. Pasasalamat, papuri, pasasalamat. Yan ang nakikita ko dito. May mga ganon sitwasyon, may mga mag-uumpisa. No, siguro, you're doing something activity, may makabigla ang magaganap o mangyayari. Ako nakita, makakareceive ka daw ng text message or news. Yan, sa isang taong malapit sa'yo. And then, may mga conflict eh. Sana hindi ganun kalaki, no? Or may mga debate situation ako nakita. Maaari magkakaroon ng pag-uusap talaga na magiging hard para sa'yo, no? Or nahandun yung kaba. Pwedeng sa iba ganun is kaba. May mga, pwede rin when it comes to a painful din kasi is, pwedeng mga physical activity sa trabaho mo, diba? Sa mga tao na nakakasalumuha mo, pwedeng nandun, no? Doon ka makakaramdam ng painful. May mga papers and documents daw ako na nakikita sa'yo. Pwedeng may mga kailangan mo isulat, ipasa, ayusin, asikasuhin, mga ganyan. Pwedeng iba sa inyo is related to a government, authority, or mga bahay-bahay, building, something, official building, kung ano man yan. Yan ang nakita ko. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng mga something delay. Pwedeng may mati-delay, i-delay, o basta may delay. Sabay ganun, hindi ko alam kung ano kasunod na i-delay, madi-delay, o i-delay. Tama ba ako? Yon ang nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga may challenge, no? Sa iba, this is a challenge. Hindi siya delay. Sa iba is a challenge situation. Ako na nakikita sa iyo. There's a loyal person. Ako na nakikita sa iyo. Or may aso ka ba, may pusa? Pwede may mga loyalty person. Ako na nakikita sa iyo. Ang hindi ko lang maintindihan is may taong matigas ang ego. Or may tao dito. Pwedeng ikaw is minsan siguro is inihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao kasi you don't want complicated situation. Pwedeng na doon sa point na yun. Kumbaga baka hindi ka rin ganun ka patolero, di ba? It's good naman. It's good yung energy na yun, ano? Kumbaga mas pinoprotekta mo yung sarili mo. May loneliness ako na nakikita sa iba, sa inyo, or maybe there is someone is makakaramdam ng loneliness, or ikaw makakaramdam ka ng loneliness o pag-worry sa iba sa inyo. May suporta. May taong susuporta. May nakita akong support. Kasiyahan also is coming. Money is coming. Love also is coming. Siguro you feel love sa nakita ko dito, or hindi talaga yung magbibigay ka na pagmamahal sa ibang tao. Ay, tingnan natin energy po. Sa iba sa inyo nag-put boundary ka, no? Kasi there's a boundary situation ako na nakita dito. O nahandun yung point na nagkakaroon ka ng limitation in life kasi may mga bagay ka na gusto may puso pero nalilimit ka. Pwede na doon sa point na yun, ano? Energy ni Capricorn. Devil, oh. Buti hindi lumakpak. Energy ni Capricorn po siya. 7.
Energy po niya. Okay, thank you. Okay, aces ka, oh. Okay. Energy mo is, you feel happy. Nandun ka sa point na yun. Siguro within the 2 days, 2 weeks, 2 months, 1 to 2 yan. 2 days, 2 weeks, 2 months, or 3 months yan, no? Nandun yung point na makakaramdam ka ng happiness or kasiyahan. Kumbaga may mga bagay o sitwasyon ka na naiisip kasi, no? Na ikakasiya mo. Yung energy mo rin, sa nakita ko sa'yo, andun ka sa point na may hinihintay ka raw. Siguro may hinihintay ka to success, may hinihintay ka na to communicate, may hinihintay ka na gusto mong mangyari, yan, may mga bagay ka doon na iniisip or may mga bagay ka na ina-analyze or may mga sitwasyon ka na naiisip na gusto mong i-progress, pwedeng nandun sa point na yon or nandun yung point na may mga bago kang naiisip na isang sitwasyon na gusto mo nang i-pursue, gusto mo nang gawin, mga ganon. Ako nakita. May nakapagpapasaya sa'yo, hindi ko alam why, pero masaya yung energy na nakikita ko sa'yo dito. Baka hanggang sa pagtulog mo, naiisip mo yun, kaya yung iba sa inyo nakikita ko yung night situation. Pwede kasi rin na doon sa point na nagigising talaga kayo, no? Either maaga kayo nagigising or napuputol-putol yung tulog nyo, nagigising-gising kayo, pwede na nagigising kayo na 1:00, 2:00, 3:00, mga ganyan. Pwede na doon sa point na iyon. Kaya, bawi na lang din, no, if ever. Energy mo rin is, nandun yung planning. Parang may mga bagay na naiisip ka na pinaplano this time. Yun ang nakikita ko sa dito. May mga bagay o sitwasyon ka na ini-illusion. It's more on happiness siya. Nandun yung overflow of emotions of happiness. Kumbaga nandun din yung thinking about something clarity when it comes in some aspect of your life. Ganon. Pwedeng nandun yung point na may mga bagay ka na bago mo pufokusan, may mga bagay na magtatapos sa buhay mo, kaya na bumabalik yung kasiyahan o sigla, pwedeng nandun sa point na yun. Ano ang parating kay Capricorn? Pwedeng may mga nakakausap ka na nakapagpapasaya sa'yo. May mga nagaganap na pwedeng may mga nare-receive ka na information, communication, or news na nakapagbibigay sa'yo ng magandang mood, pwedeng nandun sa point. Parating kay Capricorn. Wow. Maganda yung parating sa'yo. Tama, Magician and Magician. Aba, there's a miracle coming true sa'yo. Your angel. May miracle na magaganap sa'yo. Tingnan natin. Okay. We have the 7-7 din, no? Ibig sabihin nandun ka sa point na you will getting away with something hard or you will getting away with something na naging mahirap sa buhay mo. May magtatapos sa buhay mo talaga. Okay. Parating sa iyo is may mga papers and documents ako na nakikita sa iyo, Capricorn, na aayusin mo, isusulat, aayusin, o maybe yun yung ano mo, yun yung trabaho mo, pwedeng ganun, or may mga dapat kang asikasuhin. Ako nakikita. Pero may marireceive ka raw, may marireceive ka, hindi ko alam kung if this is a papers, documents, or yung pala babayaring utang no? Sabi ka, huwag na mapusada. Basta kung ano man yan. Within the 11 days, 11 weeks, 11 months, pwedeng nandun sa point na yun. Yeah, may mga marireceive ka. Tapos, meron din ako nakikita na merong kang kakausapin na isang mataas na tao. Hindi ko alam kung sino Malaking tao, mataas na tao. Pwedeng sa iba dito is karelasyon mo to, pwedeng iba dito is magulang mo, pwedeng iba dito is your boss, or kung ano man yan. And then also, parating sa iba, yan, sabi ko nga, di ba, may miracle na mangyayari sa iyo. Ibig sabihin, may mga
Kasi you're taking to the higher path ang nakikita ko sa'yo dito, no? Yun. Ibig sabihin, may magandang mangyayari sa'yo. May himala. Yun. Kumbaga, may magtatapos din. Ibig sabihin sa iba, no? May mga biglaang magaganap o mangyayari sa buhay mo. We have also the 99 sa nakikita ko sa ito. Also, 99 is equivalent of the magician is the 10-10. Meron kang dalawang 10 sa nakikita ko sa iyo dito. Magkakaroon ng mga union, communication, or commitment, or connection sa isang tao na mas bata sa'yo. Sa iba sa inyo ha, yun ang nakikita ko. Ang hindi ko lang maintindihan, may iba kasi dito is magkakaroon ka doon ng frustration. Dalawa yung anak mo, Capricorn? Ay, parang nabanggit ko rin kanina yun, no? Kasi lumabas ulit siya. Siguro magkakaroon ka ng frustration sa isa sa mas bata sa'yo. Pwedeng kasama mo sa trabaho, pwedeng anak mo, pwedeng karelasyon mo. But there's a frustration. Pwedeng kasama sa trabaho or may mga frustration ka na pagdadaanan talaga. Yan, may mga frustration, may mga pagkalito ako na nakikita. Parang, halimbawa, you want to create something in your life, may naiisip ka na isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mong gawin, gusto mong aksyonan, o gusto mong i-create, pero nalilito ka. Pwedeng nandun sa point na yon. No? O kung gusto mo i-pursue yung bagay na, halimbawa, gusto ko tayong kausapin, gusto mo kausapin ito, gusto mong gawin ito, gusto mong action na ito, pero nalilito ka. Paano gagawin ko ba? Paano umpisa? Pero nandun sa point na yon, pagkalito. Or nandun yung iba sa inyo is, there's a reward and success happening to your life. Kumbaga, you will enjoy the reward of success because of the effort na binigay mo dun sa sitwasyon. May malaking magbabago. May malaking magbabago sa buhay mo this time sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko kasi may magtatapos. Iba dito nagtiting ng negativity. Yung parating din yun nga, sabi ko is may mga gathering, happy gathering, may mga collaboration, joy, may mga magbibigay ng love and support, ikaw ito or sila ito sa'yo, ganyan. May mga celebration, cooperation, there's a victory and success din talaga ako na nakikita sa'yo. You have a guide angel. May nag-guide sa'yo. Yan ang parating sa'yo. Iba sa inyo may aaralin daw kayo? Or may mga either aaralin, iisipin, sisiya sa atin, pag-aaralan? May mga ganun ako nakikita sa'yo. Tingnan natin ang dapat iwasan. Pag-aaralan, ganyan. Dapat iwasan ni Capricorn. The Wheel of Fortune. Dapat pong iwasan. Anong ibig nyo pong sabihin, Universe? Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, yung hindi ka mag-trust sa intuition mo. Yung hindi ka mag-try. No? Yun, iwasan mo yun. You need to try. Ibig sabihin, try until you succeed. Yun ang sinasabi. Iwasan mo, syempre, yung magkaroon ka ng blockage or sagabal or yung magkaroon ng mga urong-sulong situation, uwiwas ka sa mga kaguluhan or yung mga labanan yung mga pagbabago sa buhay mo, malak or malos of control ka, ganyan. Iwasan mo, syempre, yung pwede mo namang gawin na ngayon, bakit i-delay at ipagpapaliban mo pa? Yun ibig sabihin din, no? Iwasan mo rin, syempre, is not to speak out. Yun. Kung may mga bagay na kailangan mong i-pursue, sabihin, gawin, desisyonan, gawin mo. Kumbaga, you need to use your mind and intellect sa sitwasyon. Kumbaga, may mga bagay na kailangan mong harapin, yung takot, yung kaba mo, o yung, kung ano man yung mangyaring if there's a painful choices, gawin mo. It's, naman yun no? Challenge nga yun Yun ang sinasabi dito. Siyempre, yung magkaroon ng mga moody situation. Ganyan. Sala sa init, sala sa lamig, mga puot, galit, or mga tao na nagiging moody, umiwas ka na lang din sa kanila. Ganyan. Yung magkaroon ng mga dramatic situation, emotional situation.
o mag-connect sa mga taong ganun, iwas ka na lang din, ano, or kung ikaw ito, wag na lang din. Siyempre, ma-out of balance ka. Yan sinasabi dito. Yan, iwasan mo ma-out of balance ka or iwasan mo yung ulitin yung nakaraan. Tingnan natin, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Capricorn in love. Devil, oh. Love. Iba dito, ano? May tao na nag-iisip sa'yo ng masama. Tapos yung iba trap. Kung ikaw is iba dito, single, happy, and contented. Karoon pala ng breakup. Sa mga single dyan, sa mga single naman, okay naman kayo kasi actually nandito yung point na you put boundaries or nandun yung you putting a guard when it comes to yourself. Siguro nandun yung pagiging more on protective mo this time sa nakita ko sa'yo dito. Well, magkakaroon ka naman ng option. Sa mga single dyan kasi merong challenge na darating sa'yo. Ibig sabihin is magkakaroon ka ng choices in life pagdating sa love. But you need to be very careful lang din dito sa sitwasyon sa mga single dyan kasi baka kayo is mapasok sa third party relationship. Kasi maaaring itong taon na to, ikaw or siya is mayroon na connection or may family. But mag-ingat ka pa rin, no? Kailangan talaga na alamin mo maigi. Kasi maaring itong taon na to is hindi mo mapapansin na this is a player. Yung pala, ikaw pala ang player, no? Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, makikilala nyo sa internet, o may nakakausap na kayo, but you need to be very careful, no? Sa nakita ko dito. Alamin mo talaga if this is a love, or siya is totoo, or hindi ba siya player, or ano ba siya sa'yo. Slowly but surely. Kung kayo naman sis nagkahiwalay nitong taon na ito, oo, nandun talaga yung puot, salungatan, pagtatalo, alita, hindi pagkakasundo ng mga bagay-bagay o sitwasyon. Iba masakit din kasi, no, nandun yung sadness. Kumbaga, nandun din yung isa is nagpipilit talaga isa sa mga sinasabi niya sa'yo. Na dumating na napagod na rin yung isa. Kaya nagkaroon na rin ng pagkakat or pag-alis o pag-let go sa sitwasyon. Ang nakikita ko dito is they still spying you or you spying this person, nakakaramdam siya ng painful situation. They want peace kasi gusto niya bumalik dito pero naguguluhan siya. Hindi niya alam paano siya mag-a-action dito. Ang hindi ko lang maintindihan dito sa tao to, may something connected siya. Yun. Maaring, halimbawa, kung nagkaroon lang sila ng pag-aaway nitong taon na to, so tsaka siya babalik sa'yo, pag-isipan mo na lang maigi. No? Baka nag-away lang sila, tapos babalik lang sa'yo para magpaawa. Sabi ganun yung pala pag okay na kayo at magiging okay na yung kabila, di third party ka na naman. Diba? Ingat na lang din. Well, buhay mo naman yan. It's your choice, but mag-trust ka daw sa intuition mo. Be patient to make a choices. Ibig sabihin, kaya pag-isipan mo daw maigi. Yun. Kung kayo naman is in relationship, magkaiba kayo ng edad, nito. Kasi either mas bata siya sa'yo or mas bata ka, vice versa. Pero magkaiba ng edad. May bata kasi ako nakita. Mas bata. Pwedeng malayo or may gap talaga yung edad nyo. Sa nakikita ko dito. Sa handa naman yung point, hindi ko alam kung ikaw or siya is nakakaramdam ng pagod. Ba't napapagod daw siya? Nandun yung napapagod. Pero nandun yung pagpursige o nandun talaga yung disiplina. Sa mga walang third party to, disiplina when it comes in connection, nandun yung isa sa inyo mahaba ang pasensya. They always peace. Nandun naman yung mga challenges or mga exciting situation na nagaganap o nangyayari. Isa sa inyo is ma-daydreaming at ma-fantasizing. Maraming iniisip or maraming dinidaydream, kumbaga, no? May mga you try to make it balance this connection kasi andito rin naman si 10
and 10, ibig sabihin is, nandun yung point na, andun yung matatag na connection or yung love connection sa iba sa inyo. Maaaring matagal na rin kayo nito, ano? Isa sa inyo talaga, ano, no? Ano yun? Masiyasat or mapag-isip or mapagmuni-muni. Yun ang nakikita ko. Hoping hindi magkaroon ng pagtatalo, hindi pagkakasundo, o pagsasalungatan. Hoping walang maganap. Pwedeng ikaw ito sa kanya o siya ito sa iyo. Sana masabaan nyo pa yung pasensya nyo sa mga walang third party. Kung wala naman talagang third party, hindi nyo naman kailangan mag-away. Kailangan nyo talaga is patient, no? Kung may mga third party, oo, meron. Kasi may nagsisinungaling po. Dito, there's a player. Maaring iba dito, hindi nyo alam, pero meron. Ako, kumbaga napapasok yung iba sa inyo sa option relationship talaga. Well, nasa inyo na to kung ano gagawin nyo. Alam mo naman siguro yung tama sa mali. Pwedeng nako-connect yung isa sa inyo sa third party relationship pero may connection din sa iba yung kakonect niya. Pwedeng na doon sa point na yun. Money. Capricorn money. Okay, pagdating sa money mo. Capricorn, tumaya ka. Sasugal na naman ako. Sorry Hindi ko naman huwag kayo maa-addict sa sugal ha. Ano lang, yung light lang. Ganyan. Malay nyo, energy nyo yung nakuha ko. Yan, may mananalo po, ang nakita ko dito. May mananalo, andun din yung either, magkakaiba kasi kayo no? Pwedeng mananalo sa kabayo, mananalo basta marami siyang tao. Marami siyang tao. Yun ang nakikita ko. Pwedeng mananalo kayo kung may mga business kayo, ganyan. Pwedeng doon kayo mananalo o kaya is may mga winning or achievement related to, halimbawa gusto niyo mag-travel, tapos makakapag-travel kayo, achievement din yun. Also, panalo din yun, di ba? Yun ang nakikita ko dito. Yan. O kaya nahandun yung point na may papadala sa inyo si universe na isang tao sa buhay nyo to achieve your success or your goal. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. But there's a victory and success happen into your life when it comes to your money. Or nandun din yung point na may mga well-wisher ako na nakikita sa iyo. So, iba sa inyo is magkakaroon ng mga recovery situation. Ibig sabihin is unti-unti nang natatanaw mo na yung successful mo. Halimbawa, may utang ka. Diba? Unti-unti mo nang nare-resolbahan yung utang mo o kaya is nagkakaroon na lang recovery sa ibang aspeto ng buhay mo. Diba, nagpapagawa ka ng bahay, nagiging okay na siya. Diba, nakikita mo na talaga yung kaliwanagan, mga ganong sitwasyon. Connected din siya sa money, diba? Yun, may mga recovery, material success, also a freedom, or iba sa inyo is mas more kayo may enlightened this time para mas more kayo magpursige sa inyong victory and success into your life. Pwedeng nahandun sa point na yun. Ako nakita sa inyo. Yun. O yung iba naman sa inyo is may tao na hihingi ng suporta pagdating sa money. Ikaw ang hihingi ng suporta o may magbibigay ng suporta. Tingnan natin advice. Capricorn advice. Ang dami mong 10. May completion. Nasa iyo talaga yung prosperity and wealth. Advice. Okay, when it comes sa advice, Capricorn, is kailangan mo daw ng self-care. Kailangan mo rin daw na maghigpit. No? Or kailangan mo daw na magkaroon ng mga renewal. Ay, when it comes sa money, ang nakita ko to, halimbawa, sa money mo kasi is, sa iba sa money, babalikan ko to. Halimbawa, meron kang isang sitwasyon na gagawin na bago, no?
na yun yung makapagbibigay sa'yo ng victory and success, o yun yung makapagbibigay sa'yo ng successful in life. Ate, ano yun? Halimbawa, may trabaho ka, ayaw mo na ng trabaho mo, pero may nag-offer sa'yo, diba? O kaya is, meron ka i-force na isang bagay, isang sitwasyon. Yun yung makapagbibigay sa'yo ng successful. Doon ka magsasucess. Sabihin, either sa iba is may tatalikuran kayo, or may babaguhin kayo, may mga itatry kayo, mga ganyan. Okay, when it comes sa advice, talagang binalikan ko siya, no? Baka kasi makalimutan ko pumasok lang siya sa intuition ko. When it comes sa advice, is kailangan mo daw ng self-care, no? Alagaan mo rin yung sarili mo, ganyan. Sa mga iniinom, kinakain, mas damihan mo pa raw yung mga vegetable if ever na kailangan. Planuhin daw yung mga dapat planuhin. Kumbaga, huwag kang magda-doubt sa sarili mo. Huwag ka lang daw maghintay sa mga bagay na o sitwasyon mo sa buhay mo na wala kang gagawin. Kumbaga, yung prutas, inihintay mo na lang na bumaksa. Huwag mo daw gawin yun. Kumbaga, kailangan mo mag-aksyon. No? Huwag kang magda-doubt. Kumbaga, iba kasi yung iba kasi sa inyo is you don't know how to proceed. If you take it action or not, mahandod kayo sa point, nagkakaroon kayo ng two-path situation. Sinasabi sa'yo na kung kinakailangan ng renewal, kung may mga new opportunities or new idea ka na gawin, i-force mo yun, gawin mo yun. Kung may mga bagay na need to develop, i-develop. And you need mo daw na maging very creative, ang sinasabi dito. Planuhin ng mga bagay o sitwasyon sa buhay. Ang nakikita ko rin, kung may mga kailangan mo ng clarity or decision gawin, kung may mga bagay ka na kailangan mo na aksyonan, or kung may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mo nang itama, gawin mo na raw. And always try to make it balance, no? Ang sinasabi sa'yo dito. Arigato namaste, God bless.